Alam mo ba, may darating na araw na wala kang matatakasan, isang araw na hindi ka na makapagpanggap, at may mga tanong na tatama mismo sa pinakailalim ng pagkatao mo. At kapag dumating ang araw na yon, iisa lang ang mahalaga. Handa ka ba? Kasi sa araw ng paghuhukom, may tatlong bagay na siguradong haharap sa'yo at wala kang lusot. Ngayon gusto kong maintindihan mo to ng mabuti kasi pwedeng baguhin nito ang paraan ng pamumuhay mo simula ngayon. Hindi ito basta kwento, hindi ito pananakot. Ito ay katotohanang malinaw na ipinapakita sa Biblia. Una, ano ang ginawa mo sa katotohanang alam mo? Ito ang unang tanong, hindi lang ano ang ginawa mo, kundi ano ang ginawa mo sa mga bagay na alam mong tama. Ito ang katotohanang ayaw harapin ng maraming tao. Hindi lang tayo huhusgahan sa mga maling ginawa natin, kundi pati sa mga alam na natin. Pero pinili pa rin nating baliwalain. Sa totoo lang, hindi ka naman nabuhay sa dilim. May mga pagkakataon sa buhay mo na ipinakita na sa iyo ang totoo. Baka sa isang sermon, baka sa isang video, baka sa simpleng usapan, o baka sa konsensya mo mismo. Alam mo yon, yung biglang may bumubulong sa loob mo. Hindi na tama to. Pero anong ginawa mo? Ang problema, hindi nawawala ang katotohanang narinig mo. Parang nakarecord yan at darating ang araw na babalik lahat. Habang mas marami kang alam, mas mabigat ang responsibilidad mo. At ngayon, aminin natin, mas accessible ang salita ng Diyos. Hindi dahil hindi nila alam, kundi dahil ayaw nilang sundin. At kadalasan, tahimik lang yung desisyon na yan. Ngayon, isipin mo, may mga bagay bang alam mong dapat mong gawin, pero lagi mong ipinagpapaliban? Kapag nagsalita ang Diyos, may dahilan, hindi lang para ipaalam, kundi para baguhin ka. Pangalawa, paano mo tinatrato ang iba, lalo na kapag walang nakakakita? Yung gutom, tinulungan mo ba? Yung nangangailangan, pinansin mo ba? Yung mahina, minsan mo bang inalipusta? Ito ay tungkol sa kung sino ka. Kapag walang nanonood, diyan lumalabas ang totoong ikaw. Akala nila okay sila dahil wala silang malaking kasalanan, pero may galit sa puso. Walang pakialam sa iba. Hindi pwedeng hiwalay ang relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa tao. Magkakabit yan. Hindi sapat na wala kang ginawang mali. Kailangan mo ring gawin ang tama. Pangatlo, sino ka talaga sa loob? Ito na ang pinakamabigat. Kasi dito, wala ka nang maitatago. Pwede mong lokohin ang ibang tao. Pwede kang magmukhang mabait. Pero hindi mo kayang lokohin ang Diyos. Kasi hindi siya tumitingin sa palabas. Tinitingnan niya ang puso. Maraming tao ang may itsura ng faith. Nagsisimba, nagdadasal. Pero sa loob, malayo. Kasi kahit ang iniisip mo, alam niya. Bago ka pa kumilos, alam na niya ang dahilan. At yon ang huhusgahan. Lahat ng tinatago mo ngayon, lahat ng sikreto, lalabas lahat. Walang maitatago, walang excuse. Habang buhay ka pa, may pagkakataon pa. Hindi pa sarado ang pinto. May chance ka pang magbago. Ang desisyon mo ngayon, ang magde-determine kung ano ang haharapin mo sa araw na yon. I-type mo sa comments, Panginoong Jesus, pinipili kong mamuhay sa katotohanan mo araw-araw. At i-like mo ang video na to kasi baka may ibang taong kailangan ding marinig to bago pa mahuli ang lahat.